Good morning mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Manguurat lang po tayo ng isang congressman na ito si Franz Castro. Ito, hindi pa rin talaga tumitigil, talagang narinig niya lang magsalita si Harry Roque doon sa The Hague, Netherlands regarding na siya yung mag-aabogado kay Pangulong Duterte kasi siyempre may kinakaharap na problema ngayon si Pangulong Duterte. Ito si Franz Castro na naman. Umepal na naman sa media. So kailangan daw harapin umuwi na daw si Harry Roque para harapin yung problema niya doon sa Quadcom. Na which is, ang alam naman natin, ang kalakaran ng Quadcom, pag hindi nila gusto yung sinasabi mo, contempt ka. Yan po yung ang basihan dyan ni Harry Roque. So pakinggan po natin ang panayam ng UNTV kay Franz Castro regarding kay Harry Roque na humingi ng asylum doon sa Netherlands. Pakinggan po natin. Convicted criminal po ito. Naghihintay na lang ito ng desisyon ng Supreme Court. Sana, ito, imbis na ayusin niya yung problema niya doon sa kaso niya, kung sino-sino pang gusto pang pauwiin si Harry Roque. Napaka walang hiya talaga nito. Mga kababayan, pakinggan po natin ang kakulangutan ni Franz Castro. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Hinamo ng Makabayan Bloc si Attorney Harry Roque na harapin ang Quadcom kaysa humingi ng asylum sa the Netherlands. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. May arrest at detention order laban kay Attorney Roque ang House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ngunit ayon kay Roque, sadyang hindi pa siya makauuwi ng bansa dahil miyembro siya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa umano siya sa magtatanggol sa dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuma. Yan. Yan ang sinasabi ni Franz Castro. Dahil humihingi si Harry Roque ng asylum sa Netherlands para hindi siya doon kasi tatayo siyang abogado ni Pangulong Duterte. So ang gusto naman nito ni Franz Castro, convicted Franz Castro na child abuser, na umuwi na si Harry Roque para harapin niya yung problema niya dito sa Quadcom. Alam naman natin ang karapatan sa anong nangyayari sa Quadcom. Kung hindi nila gusto yung sagot, kukontempt, kulong ka. Ganun kaya po yan si Harry Roque umalis na pinagbibintangan nila na kasama dun sa Pogo. Di umano. Pero sasabi nila yun. Hindi po siya convicted criminal. Siya po na-contempt dahil po sa hindi siya sumasagot doon sa mga tanong ng mga congressman. Yun aid of legislation lang. Hindi po pugante yan. Kaya po karapatan po ni Harry Roque na humingi ng asylum sa Netherlands para maharap niya ng maayos yung mabuting kaso niya doon matulungan niya na si Pangulong Duterte doon sa kaso sa Netherlands. Ito naman si Franz Castro, kung ano-ano yung inaano niya, may channel pa, may mga back channel doon na pwedeng gawin para mapauwi si Harry Roque. Ito talaga siya, imbis na harapin niya yung problema niya doon dito sa kanyang kaso, kung sino-sino pa hinaharap. Talagang ito talaga, go after Duterte talaga ito, mga to. Dahil ito si Harry Roque, mga tauhan ito ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi pa nila, criminal ito si Duterte, si Harry Roque, hindi pa naman ito convicted criminal. Ang warrant of arrest nito, in aid of legislation ng Kongreso. Ba't ito ba convicted criminal? Pakinggan po natin tuloy ulit yung sinasabi patuloy ni Harry Roque regarding doon sa paghingi niya ng asylum sa Netherlands. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento.
wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the list council of the ICC at The Hague. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, haharangin nila ang planong paghingi ng asylum ni Roque sa the Netherlands sa pamamagitan ng Quadcom. Dapat anyang sagutin ni Roque ang mga tanong sa kanya ng 4 House panels, partikular na ang kaugnayan nito sa POGOs. Pangunahin natin yung pagharang through the Quadcom na harangan itong pagsisik ni Harry Roque ng asylum doon sa Netherlands. Kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom. Ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, sa proper channel. Kasi alam naman natin, pwede Ito mga kabayan, tinan mo yung mga niya. Talagang gagawa sila ng paraan through Quadcom. Bakit kailangan pa sa Quadcom kung hindi mo ba kaya mag-isang pauwiin si Harry Roque, ma'am? Congressman ka, di ba? Pero ang ako sa'yo, dapat asikasuhin mo yung kaso mo rito sa Pilipinas. Baka mamaya mag-desisyon yung Supreme Court, i-convict ka. Naku, naghimas ka ng bakal. Ikaw rin, madam. Kung ano-ano yung inaasikaso mo, ang si Harry Roque, hindi naman yun. Hindi naman krimen yung ginawa niya. Hindi lang sa pagsagot, dahil sa inyo, kinontempt niyo siya. Hindi lang sumisipot dyan, kinontempt niyo siya. Tapos, sasabihin niyo sa media, pugante? Hindi pugante yun, ma'am, kasi para po paggawa ng batas yung kinokontempt niyo sa inyo, end of legislation. Iba po? Pero bakit ganun? Kung makapagsalita ka, akala mo, may back channel ka pa, may true Quadcom, bakit kailangan mo pa ng Quadcom? Kung talagang masamang tao yan si Harry Roque. Kaya nga lang lumutang yan dahil nga hindi niya matiis si Pangulong Duterte na nandoon na nakakulong. Kaya nga kasi siya, isa sa mga abogado ng ICC. Hindi mo pa naintindihan mo, madam? Tapos gigipitin mo? Ikaw talaga, hindi ka, akala pa makabayan kayo. Makabayan kayo, makatao kayo. And yet, ang pinagtatanggal nyo, mga adik, mga kriminal. Paano kayo naging makabayan? Hindi pa kayo nahihiya sa mga slogan niyo, makabayan black. Pero, ang pinoproteksyonan nyo, mga biktima, mga adik. Di ba po? Pero hindi nyo may pagtanggol yung mga biktima ng mga adik, biktima ng mga poser, biktima ng mga drug lord. And yet, pinagtatanggol nyo, mga adik. Dahil, di umano, pinagpapatay ni Pangulong Duterte, mga adik. Di ba po? Di ba kayo nahihiya niya sa slogan niyo, makabayan black kayo? Paano kayo naging makabayan black? Kung ang dinidepensa niyo, mga adik, ma'am, mahiya ka naman. Kunting naman, maglinis ng kulangot sa katawan mo. Baka punong-puno na yung kulangot yung ilong mo o pati yung utak mo, umabot na dun sa utak mo yung kulangot na yan. Kung ano-ano pang inaano mo dyan sa Quadcom. Nagre-request pa sa through Quadcom, ba't hindi mo kaya mag-isa na gawin niya na pigilan ng asylum ni Ba't kailangan mo palang buong 4 na division ng Kongreso para lang mapigilan yung asylum ni Harry Roque? Ma'am, ang intindihin mo yung kaso mo rito sa Pilipinas, child abuse yun. Baka mamaya maglabas ng decision dyan, maghimas ka ng bakal dyan. Yun ang asikasuhin mo, ma'am. Hindi yung kung sino-sinong problema ni Roque. Gustong-gusto niyo talaga yung mga nakadikit kay Duterte, isa-isahin niyo talaga. Planado talaga yung mga galawan ninyo, ma'am eh. Di ba? Akala ko nananahimik ka na dahil kampanya, tumatakbo ka senador, tapos ganyan ang mo. Lalong hindi ka mananalo, ma'am, sa ginagawa mo. Sorry na lang. Hindi ka mananalo. Sayang lang yung pera na binigay sa inyo pagpirma sa impeachment trial ni BP Sara. Mga atat kayo. Hindi kayo mananalo kahit anong gawin ninyo. Makabayan black kayo, pero yet, ang pinaglalaban nyo, mga adik, mga durugwista. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Kung maglinis ka kaya ng kulangot mo, Franz Castro, maglinis ka naman. Pumasok na yata sa utak mo yung mga kulangot mo dyan. Tuloy po natin mga kababayan ang patuloy na sinasabi ni Franz Castro.
itong maging government to government ang magiging channel nito. Hinikayat naman ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na makipag-ugnayan sa international authorities upang matiyak na haharapin ni Roque ang mga kaso laban sa kanya. Samantala, para sa Malacanang, wala itong nakikitang political persecution laban kay Attorney Roque. Sa halip, ang dapat na ipaliwanag ni Roque ay ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kaugnay nga ng kontrobersya sa Pogo. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So wala po tayo nakikitang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Ito, sumama din sa salita si Claire Castro na overwhelming daw yung ebidensya ni Harry Roque sa Pogo. Ma'am, overwhelming pala eh. Ba't hindi nyo i-demanda agad? Diretso nyo sa korte yan. Ha? Ma'am, napakasimple lang po ng gagawin ninyo. Overwhelming pala eh. Para mapauwi siya, ipa-deport nyo dito. Ipakasuhan nyo agad. Hindi yung puro kayo salita dyan. Paano naging overwhelming? Ma'am. Ma'am, sabi niyo sobra-sobra ang ebidensya para kay Harry Roque na involved siya sa Pogo. Demanda niya ninyo diretso. Di ba yun ang tamang gawin? Takbo sa korte. Tapos humingi sa Foreign Affairs ng deportation. Bago pa kasi makapag-seek ng asylum doon. Bilis-bilisan niyo mga kilos niyo. Di ba mga kababayan? Kasi sabi na overwhelming eh. Sabi nito ni Claire Castro eh. Paano naging hindi political prosecution ito? Alam naman natin kung kanino nakadikit si Harry Roque. Di ba kay Pangulong Duterte? Oh. Di ba? Alam naman natin lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte, isa-isa nila. Ultimo nga vlogger na nakadikit sa kanya, pinoprosecute nga ng mga to eh. Di ba? Bakit? Binubusalan nito ng mga to. Alam ninyo lahat yan, mga kababayan, di ba? Paano hindi political prosecution yan? Ay identify si Harry Roque kay nakadikit kay Duterte yan. Kaya nga siya lumutang eh. Dahil nakita niya, membro siya ng ICC, International Court. Alam naman natin lahat yan. Kaya nga siya nakakapunta doon. Kaya nga siya sumali doon na pinagtatanggol si kasi isa siya sa mga abogado ng ICC. Di ba po? Itong mga to talaga, mapilayan lang ng husto si Pangulong Duterte, gagawin talaga nila ang lahat para lang Ito naman si Claire Castro, si Franz Castro, convicted na ito. Ang kapal talaga ng kulangot nito sa ilong. Talagang, tapos sasabi nila, hindi overwhelming ang sabi ni Claire Castro, ang ebidensya na nagtuturo kay Harry Roque. Demanda nyo na diretso yan. Hindi yung puro lang daldal dyan sa media. Yun ang tamang pinaka-the best na gawin, Ma'am Castro. Claire Castro. Hindi po puro salita lang. Tuloy po natin ang pangungulangot ni Claire Castro sa media. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. May mga requirement para sa application ng asylum sa the Netherlands batay sa panuntunan ng Dutch government. Isa dito ay kung nakararanas ng matinding banta ang applicant dahil sa persecution sa bansang pinanggalingan dahil sa lahi, relihiyon, national o political opinion o pagiging kabilang ng applicant sa isang partikular na social group. Maaari ring mag-apply ang nakararanas ng matinding banta dahil sa death penalty o execution, torture at iba pang hindi makataong pagtrato. O kaya naman ay dahil ang aplikante ay biktima ng karahasan dahil sa nangyayaring armed conflict sa bansang pinanggalingan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, yung mga kababayan, kita nyo naman ang ginawa nila. Pipigilan nila yung asylum ni Hindi ba panggigipit kay Pangulong Duterte yan? Iba po? O mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po si Deo Durano. Paki-like, subscribe na lang po. Don't forget, vote straight, PDP laban po tayo, mga kababayan.
para matulungan po natin si VP Sara. Maraming po salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay, God save the Philippines.